Si Luka ang nag-recruit kay DeAndre Ayton sa Lakers, sinundan pa yan nitong si Marcus Smart, kaya malinaw talaga ngayon na ang Lakers mas pinapriority na ang needs nitong si Luka Doncic para sa susunod na season at para sa future nila. Wala naman kasing nakikitang problema sa naging takbo ng Lakers sa off-season trade dahil nakuha ng mga to yung kakulangan nila sa mga role players, isang starting center plus perimeter defender at isang elite shooter. Ayon kasi mismo sa insider na si Dan Walk ng The Athletic, naging sobrang active si Luka sa pag-setup ng roster nila sa summer na to. Si LBJ naman naging mailap masyado sa media. Buong summer na to na dumating, tahimik yung mundo ni LBJ ngayon sa Lakers, no recruitment at puro trade rumors lang ang lumalabas dyan. Sinabi ni Luka na kailangan magkaroon ang Lakers ng rim running center, shooting support at isang solidong defender. Mga bagay na na-address sa pamamagitan ng free agency mula kay DeAndre Ayton, Jake Larabaya at Marcus Smart. Kaya siya ang tumulong para kumbinsihin yung dalawa na to na pumasok at mag-sign sa Lakers matapos silang umalis sa kanilang mga teams via buyout. Pumasok si DeAndre Ayton sa Lakers matapos ang isang buyout agreement at pumirma ng 2 years contract na nagkakahalaga ng 16.6 million kasama yung player option para sa pangalawang taon. At sa kaso naman ni Smart, hindi lang basta nakipag-usap si Luka dyan dahil sa report, siya mismo yung kumontak at kumumbinse kay Smart na pumunta sa Lakers sa halip na dapat sa Phoenix Suns yan babagsak. At ayon mismo dito kay Mark Stein, ang pitch ni Luka ang naging dahilan kung bakit pinili ni Smart ang LA Lakers. Kaya malaking bagay si Luka kung bakit nasa Lakers ngayon itong si Smart at DeAndre Ayton. Parang ang lumalabas talaga ngayon, mas nire-respeto na talaga ngayon ng Lakers at ng front office ang kagustuhan nitong si Luka pagdating sa rebuilding ng roster nila at sa magiging future ng mga to. Ang lumalabas na mga katanungan dyan kung magiging effective yung mga nirecruit na to ni Luka, lalo na pagdating sa sistema at rotation ng Lakers, dahil malinaw naman na mas pabor ang Lakers kay Luka pagdating sa mga players na nakuha nila dito sa summer. Si Luka ang ball dominant sa Lakers ngayon, sumusunod na lang dyan si LBJ at nakikitang parehong handa si Ayton at Smart na maglaro pagdating sa off-ball play at i-maximize na lang ang strength nila bilang finisher at secondary creator defender. Pwede kasi na ang high pick and roll ni Luka at Ayton ang maging primary action ng Lakers. May mga report pa, 'di ba, na pwedeng ito ang maging love threat sa Lakers kung mag-i-improve itong si Ayton pagdating sa opensa at finishing, habang si Smart ang nasa weak side bilang 3 and D threat at cutter. Kaya nakikita na kung magiging fit sa Lakers at magkakaroon ng tamang spacing at rotation yung mga to, magiging perfect complementary piece sina DeAndre Ayton at Marcus Smart para kay Luka Doncic, isang elite offensive creator at pinalilibutan ng rim protector at perimeter defender sa isang lineup. Dahil ayon nga mismo kay Mark Stein at iba pang mga insider, personal na pinili ni Luka sila Ayton at Smart dahil gusto nga nitong si Luka ng isang defensive backbone at reliable teammates na hindi mag-aagawan pagdating sa opensa, meaning gusto nga nito na siya na ang maging main core pagdating sa opensa ng lineup. At nakikita ng mga to na nasa tamang rotation at spacing na ang trio na to at pwedeng magbigay sa Lakers ng top 10 offense at top 10 defense, isang formula ng historical na tutugma sa championship contender na team. Si Smart ang primary perimeter defender na dating defensive player of the year, kaya makakabawa siya sa defensive load ni Luka at magiging primary guard, stopper, vocal leader at kilala si Smart sa pagiging emotional at vocal leader sa court, bagay na magbabalanse sa mas tahimik na leadership style ni Luka. At off-ball fit, marunong si Smart maglaro ng walang bola kaya pwede siyang maging spot-up shooter at secondary playmaker habang hawak ni Luka ang bola at pagiging elite pick and roll partner. Si Luka ang isa sa pinakamahusay na playmaker sa liga at si Ayton naman kilala bilang efficient rim runner at may soft touch sa mid-range at magkakaroon pa ng floor spacing para kay Luka yan. Hindi kailangan ni Ayton ng opensa, kaya niyang pumarte sa role bilang finisher sa paint at screener na magbubukas ng driving lanes para kay Luka Doncic. At syempre yung pagiging defensive anchor nito, hindi ganon inconsistent sa depensa nung nasa Phoenix days. Ayon sa mga insider, mas magiging focus si Ayton ngayon sa Lakers dahil malinaw ang role niya bilang primary rim protector.